Salita naman po si Pangulong Bongbong Marcos na patuloy po ang kanyang tiwala kay VP Sara. At ako'y naniniwala, she is doing a very good job. People's Initiative, will ng Pilipino, will ng tao. Hindi po pinilit, wala pong suhulan. Kaya nga po initiated by the people. Dapat po hindi initiated by politicians. So alamin po natin at patuloy po tayo na mag-imbestiga rito at sa mga naiulat na suhulan at na ginagamit po ang pondo ng gobyerno, yung mga ayuda para po sa pagpirma. Hindi naman po tama yan. Patuloy ang Senado sa pagtatalakay ng mga panukalang tutulong sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya para maiangat po natin ang kabuhayan po ng ating mga kababayan. Dapat po ay magtrabaho na tayo. Nanawagan po ako. Senator, magandang tanghali po. Siyempre, yung reaction po sa ginagawang panawagan ni dating Senator Leila de Lima, Senator Llanes at Darren Gutierrez, VP Sara na magbigay po sa pwesto after po nung magbigay po ng statement na medyo may anghang sila, mga Duterte po nung nakaangaling sa Davao. Prerogative po yan ng appointing authority, ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At nagsalita naman po si Pangulong Bongbong Marcos na patuloy po ang kanyang tiwala kay VP Sara at bilang secretary po ng DepEd. At ako'y naniniwala, she is doing a very good job bilang kalihim po, secretary po ng Department of Education. At no further comment po. Sir, second question po, kumusta na po yung ginagawa ng Senado dito sa Commission? At sa tingin niyo po ba, sir, ito po ay dumaan sa tamang proseso? Makakapupo kaya ito ng suporta po mula po sa Senado? Unang-una, patuloy po ang aming pagdinig. Bukas, magre-resume po ang committee hearing ng Committee on Electoral Reforms chaired by Senator Amy Marcos. Ako po'y naniniwala na dapat talagang malaman natin ang katotohanan, get to the bottom of this, sino talaga nasa likod nito. At kaya nga po, gusto natin malaman kasi People's Initiative. Ibig sabihin, pag People's Initiative, will ng Pilipino, will ng tao. Hindi po pinilit, wala pong suhulan. Kaya nga po initiated by the people. Dapat po hindi initiated by politicians. Dapat po hindi politicians initiative. At dapat po hindi politiko makikinabang. Yan po ang aking previous position ever since. Dapat po ang taong bayan na makinabang, ang mga ordinaryong Pilipino po makikinabang. Hindi po yung politiko. Pag makikita na natin na merong self-interest at merong hidden agenda ang inisyatibong ito, hindi na po People's Initiative yan. May halong pansariling interest at hindi po makakabuti para sa Pilipino yan. Kaya ang posisyon ko rito, protect the Constitution, protect the Senate as an institution, protect democracy, protect the interest of the Filipino people, and protect the will of the people. Ibig sabihin, anong gusto ng Pilipino? Ako naman po, kung ano makakabuti para sa Pilipino, kung ano makakabuti para sa mga kababayan natin. Hindi naman po ang akin, wala naman po akong pagtutol kung ano po yung mga makakabuti para sa Pilipino. Pero sundin po natin yung proseso na tama. At yung Pilipino na mga mahirap natin kababayan na makikinabang. So alamin po natin at patuloy po tayo na mag-imbestiga rito at sa mga naiulat na suhulan at na ginagamit po ang pondo ng gobyerno, yung mga ayuda para po sa pagpirma. Hindi naman po tama yan. Pero wag nyo pong pagsamantalahan yung kahinaan po ng mga mahirap natin. Huwag naman po. Naghihirap na nga yung mga kababayan natin, pagsasamantalahan pa ng ilan na bibigyan ng ayuda para Celso Caugo po from the Manila Times about El Niño po. Sunod-sunod po ang ating
nakikitang pag-ulan sa Mindanao. Papaha. Sa kabila po nito, ano po ang magiging panawagan nyo sa DA? Kasi po, nakarang LGU apektado. Nananawagan sa ating Secretary Kiko Laurel ng Department of Agriculture na ilatag kaagad yung long-term solutions at immediate solutions dito, no? Dapat po huwag pabayaan yung mga magsasaka. Alam niyo, dapat parating farmers natin busog, dapat masaya. Dapat po yung mga produkto nila ay masaya silang ibebenta na kumikita sila. Sila po yung mga isang kahing, isang tuka, dapat suportahan ng gobyerno. Maaari nga lang, bigyan sila ng subsidy. Tulungan, bigyan po ng ayuda, mga fertilizers, at iba pang kagamitan. May pondo naman po ang ating Department of Agrarian. Unahin nyo in anticipation po sa magiging damage po ng El Nino. Dahil alam naman natin, ang Nueva Ecija, dito po nanggagaling yung bigas, no? Production po ng bigas. Malaki po ang contribution ng Nueva Ecija, lalong-lalo na yung mga farmers. Question po, Steve Desvino, Journal Group. The government missed its GDP growth target for 2023. Missed na 67% target. 5.6% na lang po ang nakuha natin. So, any comments po about the suggestion? Kaya nga po patuloy ang Senado sa pagtatalakay ng mga panukalang tutulong sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya para maiangat po natin ang kabuhayan po ng ating mga kababayan. Naging divisive na po or divisive ang itong issue ng charter chains. Dapat po magtrabaho na tayo. Nanawagan po ako sa ating mga kababayan, mga kasamahan ko sa Kongreso. Let's go back to work at unahin po natin ang mga kababayan natin na mga mahihirap. Kung unahin natin yung politika, ang magsasuffer po dito, ang mahirapan dito yung mga kababayan natin mahirap. Dahil wala pong mga batas o mga bills na uusan pag hindi nagkasundo ang Senado at Kongreso. Ang amin lang naman po bilang Senador, ayaw po namin ng voting jointly. Dahil mawawalan po kami ng saysay at mawawalan po kami ng karapatan. We were elected nationwide, we were elected nationally. Ibig sabihin, kami po ang representative ng buong Pilipinas. So, dapat po meron kaming boses. Halimbawa, meron kaming susulong na batas, bills. Yung karapatan po namin na hindi mawawala. Hindi po dapat kami magiging walang saysay. So, importante po na hindi kami magiging irrelevant sa mga discussion. Kaya po tayo bicameral. Kongreso at Senado, para kung meron po mga provisions na hindi sangayon kami, pwede namin pag-usapan. Pero pag voting jointly na po, we will be outnumbered. Wala na kaming saysay. Kahit walang isang senador na sumali, papasa po yung batas na gusto nila. So, importante rito yung checks and balances. Ako po ay nananawagan po muli sa mga kasamahan ko sa Kongreso at sa Senado, basta wala na po yung chacha, wala na po yung People's Initiative. Willing naman po ang Senado na magtrabaho po muli. Ako, Monday to Sunday, magtatrabaho po, wala akong piling araw. Wala po akong piling araw. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Lalong-lalo na po sa kapakanan ng mga kababayan natin mahirap. Yun po, unahin natin mga batas. Yung mga makakatulong po sa ating mga kababayan mahirap. Marami dyan na ipasa ko na po. National Academy of Sports. Ito po mga specialty centers nilalagay sa mga DOH hospitals. Prioridad yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Malasakit centers. At iba pang mga batas tulad ng Department of Migrant Workers na nakatulong sa mga migrant workers natin. Marami pang iba. Pag nagtatrabaho po ang both houses ng Kongreso, and then along with the executive, ang makikinabang po yung mga mahirap natin sa pagkakas. Kaya ako po ay nananawagan sana matapos na po itong away sa politika, bumalik na po tayo sa ating
trabaho, ating sinumpaang tungkulin na magserbisyo po sa ating mga kababayan. Salamat po.